Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Veronica, isang ina, isang mabuting asawa, at kilalang volunteer sa simbahan. Sa kanila, ako si Mama Veronica, ang babaeng maayos, mahinhin, at laging nakangiti sa misa. Ako ang unang dumarating tuwing linggo, nag-aayos ng upuan, nagsisindi ng kandila, at nagbibigay ng tubig sa mga sakristan bago magsimula ang seremonya. Lahat ng tingin nila sa akin ay puno ng respeto. Habang ako, natutunan ko ng ngumiti kahit busy, magsabi ng salamat sa Diyos kahit may kulang sa puso. Pero kung alam lang nila ang totoo, ang laman ng bawat dasal ko tuwing gabi, ang alaala ng isang lalaking minsan kong minahal sa lugar na ito mismo, baka hindi na ako makaharap sa altar. Matagal ko nang tinangka nakalimutan si Father Arnel. Oh, siguro mas tama kung sabihing sinubukan kong burahin ang alaala niya. Noong una ko siyang nakilala, siya ang bagong pare sa aming parokya. Bata pa, puno ng sigla at paniniwala. Magaan siya magsalita, pero malalim kong tumingin, parang laging may tanong na hindi niya masabi sa harap ng lahat. Ako noon, sariwa pa ang sugat ng pagkabiyuda. Sabi ng mga kapitbahay, bumalik daw ako sa simbahan para maghilom. Hindi nila alam, sa pagitan ng pag-aayos ng bulaklak at paglista ng donasyon, unti-unti rin akong natutong huminga ulit. Isang hapon habang inaayos ko ang mga rosas sa harap ng altar, lumapit siya. Veronica, mahinang sabi niya, hindi kasalanan ang mapagod. Napatingin ako sa kanya at ngumiti. Pero parang kasalanan kung kanino ka nagiging totoo, Father. Hindi na siya sumagot. Doon nagsimula ang tahimik na pag-ikot ng mundo namin, hindi halata sa iba. Pero malinaw sa amin. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang tingin niya. Bawat homily, kapag sumasagi sa salita ang pag-ibig, ramdam ko ang bahagyang paghinto ng boses niya. Isang segundo lang, pero sapat para sumikip ang dibdib ko. Kapag mangungumusta siya matapos ang misa, lagyan man niya ng biro, laging may bigat ang huling salita. Ingat! Para bang may ibang kahulugan na ayaw ipaliwanag? Hindi ko kailanman hinanap ang bawal, pero minsan, ang bawal ang unang nakakakita sayo. Maraming taon na ang lumipas. Iniwasan ko ang mga lugar na maaaring magpaalala sa akin sa kanya. Ang lumang opisina ng parish, kung saan madalas kaming mag-meeting, ang music box na minsan niyang ibinigay para pampagaan ng gabi, ang munting mesa sa gilid ng music room na saksi sa mahabang katahimikan naming dalawa. Ngayong gabi, busy ako sa paglilinis ng altar para sa fiesta. Puti ang mga rosas, tahimik ang buong simbahan. Maliwanag ang overhead lights, at kita ko ang alikabok na dahan-dahang bumababa sa hangin na parang maliliit na kumpisal na ayaw lumapag. Matagal na, di ba? Tumigil ang kamay ko sa dahon ng rosas. Nang lingunin ko, naroon siya. Si Arnel, hindi na father. Mas banayad ang lakad at may kumpiyansa na parang hinubog ng mga taon sa labas ng kumbento. Pero ang mga mata, iyon pa rin ang mga matang minsang humingi ng tulong sa katahimikan ko. Bakit ka bumalik? Tanong ko, pinipilit pantayin ang boses. Para ayusin ang mga naiwan, sagot niya. Mababa, diretso, at may kasamang hiya na hindi ipinapakita. Pero ramdam mo. At doon ko naramdaman, hindi pa nagwawakas ang apoy na sinimulan naming pareho. Hindi pala yun abo, at konting hangin lang, muling sisindi. Huwag tayo rito, sabi ko, tinapunan ng tingin ang pintuang bukas sa gilid. May dadaan. Tumango siya. Parang mas sanay pa rin siyang sumunod sa hiling ko kaysa sa kahit anong patakaran. Dinala ko siya sa maliit na room. Walang drama, walang espesyal na ilaw. Isang fluorescent lamp lang na bahagyang umuugong, mesa na may gasgas at lumang aparador na amoy kahoy. Umupo siya, ako naman ay nakatayo. Ilang taon? Tanong niya.
Sapat para matutong tumahimik. Sagot ko. Pinapagpag ang pollen sa daliri ko. Naging tahimik ka ba talaga? Veronica, mahina niyang sambit. Namiss kita. Ang tapang mo, sabi ko. Parang tahimik na pagtanggap na may mga salitang matagal ko nang gustong marinig, pero itinago ko sa likod ng mga gawain at tungkulin. Wala na ang kuwelyo mo, dagdag ko. Tinitigan ang leeg niyang malinis, walang tanda ng posisyon. Iba ka na. Mas totoo siguro, sagot niya. Mas malinaw sa akin ngayon kung sino ang pinili kong mahalin noon. Humigpit ang hawak ko sa gilid ng mesa. Ayokong makagawa ng kilos na maaaring ikahuli namin ng kahit sinong papasok. Hindi ako nagbago sa mata ng mga tao, sabi ko. At hindi ko alam kung kakayanin ko na magbago. Hindi ko hinihinging magbago ka, sabi niya. Gusto ko lang aminin mo. Naglalagablab pa rin ba? Hindi ako sumagot. Ang ingay ng fluorescent lamp ay parang orasyon na hindi matapos. Tumutok ang tingin niya sa mga daliri kong may bakas ng dilaw na pollen. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo sa bulsa, iniabot. Hindi ko tinanggap. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil alam kong kapag inabot ko iyon, parang inabot ko na rin ang matagal ko nang itinatanggi. May anak ako. May pangalan, sabi ko sa huli. May mga taong umaasa sa imahe ko. Totoo, tugon niya. Pero ikaw, Veronica, umaasa ka pa ba sa sarili mong damdamin? Parang tinamaan ang dibdib ko. Hindi dahil sa tanong, kundi sa paraan ng pagkakasabi niya. Wala nang palamuti, wala nang sermon. Puro katotohanan lang na hindi ko alam kung tatanggapin ko o tatakbuhan ulit. Lumapit siya, hindi bigla, kundi parang humihingi ng pahintulot sa bawat pulgada. Hindi ako umatras. Ramdam ko ang init ng hininga namin na nagtatagpo sa gitna, ang amoy ng lumang kahoy na humahalo sa pabango niyang banayad. Walang kahit anong linya na pwedeng ikwento sa iba. Puro salitang nakaipit sa pagitan ng lalamunan at puso. Kung ako ang nasunog noon, handa akong masunog ulit, sabi niya. Pero ngayon, wala nang tungkuling sisira sa'yo. Ako na lang, huwag kang martir, sagot ko. Hindi mo kailangang akuin lahat, hindi ito pagdurusa. Pagpili lang talaga ito. Nakatingin kami sa isa't isa. Walang oras, walang relo, walang misa. Ako ang unang tumingin sa pinto, sinigurong nakasara. Doon ko lang inamin sa sarili ko na hindi ko siya nakalimutan. Hindi lang ako kumilos. Bakit ka talaga bumalik? Tanong ko ulit, mas mahina. Para makita kung kaya ko nang tapatin ang sarili ko, sagot niya. At kung kaya mo ring tapatin ako, napapikit ako. Sa likod ng mga talukap ko, sumulpot ang mga gabing magkasabay kaming naglilista ng relief goods, ang mga umagang nauuna akong mag-ayos ng bulaklak, at siya naman ay dadaan, magpapaalam lang ng simpleng salamat. Sa bawat maliit na detalye, naroon ang pag-ibig na hindi namin pinangalanan. Binuksan ko ang kabinet, kinuha ang maliit na music box na matagal ko nang tinago sa likod ng mga lumang song sheet. Isang beses lang niya itong binigay, at isang beses ko lang din binuksan. Inikot ko ang pihitan. Tumugtog ang pamilyar na himig, malinis, malinaw, parang alaala na ayaw kumupas. Tumingin siya sa akin. Naalala mo pa? Hindi ako madaling makalimot, sagot ko. Pinipili ko lang huwag alalahanin. Ngayong gabi, sabi niya, huwag ka munang pumili. Hinayaan kong tumugtog ang himig hanggang sa huling nota, at sa tahimik na pagitan pagkatapos, narinig ko ang sarili kong huminga ng malalim. Yung unang malalim na hininga matapos ang maraming taong pag-iwas. Sa sandaling iyon, alam kong may muling nabuhay. Hindi ito sigaw, hindi rin ito dasal. Isa itong katotohanang pumipintig, mabagal pero sigurado. Arnel. Sabi ko, sa unang pagkakataon na walang pagitan ang pangalan niya at ang puso ko, kung bubuksan natin ito, wala nang pwedeng magpanggap na inosente. Hindi na ako inosente, sagot niya. Matagal na. At doon, sa gitna ng malamig na ilaw at lumang kahoy, sa pagitan ng aking pangalang pinoprotektahan at damdaming pilit kong kinulong, naramdaman ko ang pag-init ng himig na tumigil na. Parang musika pa rin kahit wala ng tunog. Hindi namin kailangan ng ulan, kidlat, o kahit anong palusot na eksena.
Kaming dalawa at ang katotohanang matagal na naming iniwasan. Iyan lang ang gumising sa apoy na ito. At kung may kasunod man, alam kong hindi na ito pwedeng tawaging maling alaala. Ito na ang simula ng lahat ng dapat naming harapin. Nagtagpo kaming muli sa lumang opisina ng parish. Walang nakakaalam. Tahimik lang, ang uri ng katahimikan na mas malakas pa kaysa kahit anong tunog. Habang siya'y nakaupo sa lumang mesa ko, ako naman ay nakatayo. Nagkukunwaring abala sa mga papeles na matagal nang walang halaga. Pero ramdam kong sinusundan ng mata niya ang bawat galaw ko, mula sa dulo ng buhok hanggang sa kamay kong nanginginig sa ibabaw ng mga papel. "Namiss kita, Veronica," mahinang sabi niya. Hindi ako lumingon. "Huwag mong simulan, alam mong mali." "Alam kong mali," sagot niya, halos pabulong, pero totoo pa rin. Napapikit ako. Ang boses niyang iyon pa rin ang boses na minsang nagpahina ng loob ko. Pero siya rin ang dahilan kung bakit muli kong naramdaman na buhay ako. Lumapit siya. Isang hakbang lang ang pagitan namin. Ang amoy ng lumang kahoy at ng kanyang pabango ay naghalo. Mabigat. Nakalalasing. Parang bawat hinga ko ay may kasamang alalahanin. Wala na akong suot na damit pang pari, aniya, mahina, ngunit buo. Pwede na akong magmahal ng walang kasalanan. Tumingin ako sa kanya. Pero ako, may anak na, may reputasyon. May mga taong naniniwala sa kabutihan ko. Ikaw, Veronica, tanong niya. Mas malalim ang tono, naniniwala ka pa ba sa sarili mong kabutihan? Parang tinusok ng karayom ang dibdib ko. Kasi totoo, matagal na akong hindi nakatitig sa salamin ng walang takot. Dumampi ang kamay niya sa balikat ko, mabagal, parang tanong kung papayag ako. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako umatras. "Bakit ngayon ka bumalik?" tanong ko. "Wala na tayong dapat ipaliwanag." "Hindi lahat ng bagay kailangan ipaliwanag," sagot niya. "May mga bagay na kailangan lang maramdaman ulit." Ang bawat salita niya ay parang lumang dasal na muling binubuhay ng apoy. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng silid na iyon, tila bumalik kami sa mga tao ng aming lihim na pagkakaintindihan, ang mga tingin sa misa, ang mga biglang pagtahimik kapag nagkasabay kaming mag-ayos ng altar, ang mga gabing humahaba dahil ayaw pa naming umuwi. "Arnel," sabi ko, sinubukang maging matatag. "Baka akala mo, hindi na ako nagbago." Pero natutunan ko nang itago ang puso ko. Ngumiti siya, mapait. "Hindi mo kayang itago ang pintig niyan, Veronica. Ramdam ko pa rin sa bawat hinga mo." Humakbang siya palapit. Halos magdikit na ang mga kamay naming parehong nagpipigil. "Huwag," sambit ko. Isa na yung pakiusap na hindi ko alam kung para saan. Para huminto siya o para huwag niya akong tigilan. Dumampi ang noo niya sa noo ko. Mainit. Mabagal. Parang panalangin. "Kung kasalanan ito," sabi niya, "hayaan mong ako ang magsindi ng kandila sa harap ng Diyos para sa ating dalawa." At sa sandaling iyon, lahat ng takot na itinanim ng mga taon ay parang natunaw. Naroon lang kami, dalawang kaluluwang napagod sa pagiging tama. Lumipas ang ilang sandali bago ko naramdaman na tumigil ang oras. Ang liwanag ng fluorescent lamp ay tila naging malambot, parang pinili ring sumuko sa tagpo. Narinig ko ang sarili kong bumulong, hindi na tayo pareho. "Mas totoo nga tayo ngayon," sagot niya, may halong hapdi sa boses. Dati puro pangamba, ngayon totoo na. Umupo siya, at ako naman ay nanatiling nakatayo. Ramdam ko ang distansya naming dalawa, pero sa pagitan ng hangin, may koneksyon na hindi naputol. Tumingin siya sa akin na parang binabasa lahat ng lihim na sinubukan kong kalimutan. "Naalala mo pa ba yung unang gabi na nagtagal ka rito?" tanong niya. Hindi ako madaling makalimot, sagot ko. Pero hindi lahat ng naaalala, kailangang balikan. Hindi ko gustong balikan, aniya. Gusto ko lang malaman kung may natira pa. Wala akong masagot. Pero sa katahimikan ng silid, ang bawat paghinga namin ay tila naging sagot na hindi kailangang sabihin. Kinabukasan, dumating si Arnel sa simbahan na parang wala lang. Nagsalita siya sa harap ng mga volunteers tungkol sa upcoming charity drive. Lahat sila ay nakangiti, walang alam. Ako naman,
Nakatayo sa gilid, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit bawat sandaling sumasalubong ang mga mata namin, parang may alon ng init na dumaraan sa pagitan. Pagkatapos ng meeting, nilapitan niya ako. Kumain ka na? Tanong niya parang normal lang. Pero sa loob ng tanong na yon, ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi. Baka gusto mong sabayan ko. Hindi na, sabi ko, pero mahina. Marami pa akong aayusin, tulad ng puso mo. Tanong niya, nakangiti. Hindi ako sumagot. Lumakad ako palayo, pero bago ako makalabas ng pinto, narinig ko siyang nagsabi, hindi pa nagwawakas ang kwento natin, Veronica. Pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Sa bawat tunog ng orasan parang naririnig ko ang boses niya. Nakatitig ako sa kawalan, iniisip kung anong klaseng babae na ako ngayon. Matuwid pa rin ba? O isang babae na gustong maramdaman ulit kung paano magmahal nang hindi kailangang humingi ng tawad? Makalipas ang ilang gabi, nagpunta ulit ako sa simbahan. Sarado na, pero may ilaw pa sa loob ng opisina. Pumasok ako at naroon si Arnel. Mag-isa, nakasandal sa mesa, nakatitig sa lumang larawan. Hindi ko inaasahang darating ka, sabi niya, hindi tumitingin. Hindi ko rin alam kung bakit ako narito, sagot ko. Pero parang dito lang ako makahinga. Tumalikod siya, humarap sa akin. Yan din ang dahilan ko noon. Ramdam ko ang kaba sa pagitan naming dalawa. Parang bawat segundo ay nag-aabang kung sino ang unang susuko. Lumapit siya, huminto sa harap ko. Hindi ko na alam kung anong mas nakakatakot aniya. Ang mawala ka ulit o ang makita kang nandito pero parang laging aalis. Hindi mo ako kailangang hanapin, sabi ko. Matagal na akong natagpuan ng buhay ko. Ngumiti siya, malungkot pero may halong pag-asa, pero hindi ng puso mo. Sa sandaling iyon, hindi ko na alam kung alin ang mas nakakasakal, ang hiya o ang damdaming pilit bumabalik. Tumigil ang oras. Ramdam ko ang init ng kanyang kamay nang muli niyang hawakan ang akin. Wala nang salita. Wala nang sermon. Tanging hinga at tibok ng puso lang ang natira. Pag-uwi ko, binuksan kong muli ang music box. Tumugtog ito, mahina pero malinaw. Sa bawat nota, bumabalik ang tanong ni Arnel. Naniniwala ka pa ba sa sarili mong kabutihan? At doon ko lang na-realize, ang kabutihan minsan hindi nawawala, pero napapagod ding magtago. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na si Mama Veronica ng simbahan. Isa na siyang babaeng marunong umibig, kahit bawal, kahit mali sa mata ng iba. Sa labas, dumaan ang hangin, parang bulong, parang paalala. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na tinakpan ang tenga ko. Sa gabing iyon, sa pagitan ng musika at katahimikan, muling nabuhay ang apoy. At alam kong hindi ko na kayang patayin. Ilang linggo matapos ang gabing yon, dumating si Ethan, ang anak ko, may dalang balita. Matinanggap ako sa seminaryo! Sabi niya, puno ng saya. Nakangiti ako, pero natuyo ang lalamunan ko. Ang bagong head ng seminaryo? Si Arnel. Parang nilamon ako ng lupa. Hindi ako nakapagsalita. Habang yumayakap sa akin si Ethan, napilit kong ngumiti. Ang galing mo naman, anak. Sabi ko, pilit kong pinatatag ang boses. Pero sa loob ko, parang may kumalabog na kaba na hindi ko maipaliwanag. Ang anak kong pinangarap kong maging malapit sa Diyos. Ngayon ay nasa ilalim ng gabay ng lalaking minsan kong minahal ng labag sa kanya. Nasa simbahan ako kinabukasan para sa misa ng pagpapadala ng mga bagong seminarista. Maganda ang araw, maliwanag ang langit, pero pakiramdam ko gabi. Sa gitna ng mahabang hanay ng mga pari at magulang, doon ko siya nakita. Si Arnel, nakaitim na barong, malinis, at may dating pa rin. Nang magtagpo ang mga mata namin sa gitna ng misa, para akong tinusok ng lamig. May kaba, oo, pero may alab na hindi pa rin nauupos. Hindi ko alam na anak mo siya, sabi niya sa akin pagkatapos ng misa. Ang tinig niya ay halos hangin lang, pero sapat para muling basagin ang katahimikan ng mga taong tahimik na nagdarasal. Ngayon, alam mo na, sagot ko, pilit na matatag. Pero ramdam kong nanghihina ako. Sa bawat salita niya, parang bumabalik lahat ng pinagtaguan kong emosyon. Hindi mo kailangang matakot, Veronica. Sabi niya,
bago siya tuluyang lumayo. Hindi ko hahayaang masaktan kayo. Hindi ko alam kung masaktan ang tamang salita o kung iyon na mismo ang nangyayari. Kinagabihan, binuksan ko ang lumang kahon ng mga gamit ko. Doon, nakasilid pa rin ang music box na binigay niya noon. Tumutugtog pa rin ang parehong himig na sinayaw namin sa dilim ng kumbento, isang gabing akala ko panaginip lang. Pinatong ko ito sa dibdib ko at doon ko naramdaman. Hindi ko siya kailanman nakalimutan. Habang umiikot ang musika, nagsimula akong mapaluha. Pumikit ako at bumalik sa alaala ng gabing iyon. Ang mga kamay niyang marahan kong tinanggihan pero hindi ko tinanggal. Ang mga mata niyang puno ng dasal at kasalanan sa parehong tingin. Hindi ko alam kung anong mas mali. Sabi ko sa sarili ko, ang minahal siya noon o ang hindi siya kayang kalimutan ngayon. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe. Mula sa numerong kabisado ng puso ko, habang binabasa ko ang mensahe, ramdam ko ang bigat ng bawat letra. Parang boses niyang bumubulong mismo sa tenga ko. Kung ito ang parusa natin, tatanggapin ko. Pero tandaan mo, minahal kita, ang sabi ni Arnel, at sa bawat salita, parang muling nabubuhay ang damdaming itinago ko. Sinubukan kong alisin, pero hindi ko magawa. Sa halip, itinabi ko lang sa mga dasal na hindi ko kailanman binigkas. Kinabukasan, dumalaw si Arnel sa bahay. May gusto lang akong iwan para kay Ethan. Sabi niya, hawak ang maliit na rosaryo. Blessing lang, wala nang iba. Pero nang kunin ko ang rosaryo, tumama ang mga daliri niya sa akin. Sandali lang iyon, pero parang lumipas ang isang taon sa pagitan ng aming mga titig. Hindi ko ito ginusto, Veronica, mahina niyang sabi. Pero siguro, may mga lihim na kahit si Diyos hindi agad binubura. Arnel, tama na, sagot ko. Nanginginig ang boses. Ang anak ko ang dahilan kung bakit kailangan nating kalimutan. Hindi ko sinasabing alalahanin mo ako, sagot niya. Mas lumapit pa. Ang gusto ko lang, huwag mong lokohin ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay parang apoy sa loob ng malamig kong dibdib. Ang damdaming tinago ko ng matagal ay biglang gumising. Naramdaman ko na naman ang init ng pagnanasa, hindi lang sa katawan, kundi sa katotohanang matagal kong itinanggi. Ang hangin sa pagitan naming dalawa ay naging mabigat, parang puno ng mga salitang hindi pwedeng sabihin. Kung may Diyos sa pagitan natin, sabi ko, siguro umiiyak siya ngayon. Baka hindi siya umiiyak dahil sa kasalanan natin, sagot niya, baka naaawa siya sa ating dalawa. Kinagabihan, pumunta ako sa adoration. Tahimik ang simbahan. Ang ilaw ng mga kandila ay kumikislap sa altar at bawat pagbuga ng hangin ay parang paalala. Habang nakaluhod ako, naramdaman kong may tumabi sa akin. Alam kong siya yon kahit hindi ko tingnan. Ang amoy ng kanyang pabango, ang paraan ng paghinga niya, lahat pamilyar. Hindi mo dapat ginagawa ito, bulong ko, hindi ko na nabuksan ang mata ko. Hindi ako makatulog, sagot niya. At naisip kong baka pareho tayo. Hindi ko na alam kung dasal pa ba ang ginagawa ko o pagtatago. Ang mga daliri namin ay halos magtagpo sa pagitan ng mga upuan at sa isang iglap na dikit. Mainit, maiksi, pero sapat para bumalik ang lahat ng naramdaman ko noon. Ang simpleng pagdampi na iyon ay parang halik na itinago sa gitna ng dasal. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako kakapit, sambit ko. Pero hindi ko kayang saktan ang anak ko. Wala akong planong sirain ang pamilya mo, sagot niya. Pero hindi ko rin kayang sirain ang sarili ko sa hindi pag-amin. Tumayo ako at lumayo, pero habang naglalakad ako palabas ng simbahan, ramdam ko ang mga matang sumusunod sa akin. Mata ng lalaking minsan kong minahal at ngayon ay bahagi na ng panalangin ng anak kong gusto ring maging banal. Lumipas ang mga araw na puno ng pagpipigil. Tuwing misa, ramdam ko ang tingin ni Arnel sa akin. Hindi ko siya tinitingnan, pero alam kong nandoon. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa seminaryo. Si Ethan daw, kailangan kong puntahan. Agad akong lumipad papunta roon, nanginginig sa kaba. Pagdating ko, nadatnan ko silang magkausap sa ilalim ng puno ng akasya, si Arnel at ang anak ko. Sa malayo,
nakita kong nakangiti si Ethan habang seryoso si Arnel. Hindi ko narinig ang pinag-uusapan nila, pero nang magtagpo ang mga mata namin, may mensaheng hindi kailangan ng salita. Isang pag-unawang walang kasunduan, pero puno ng pangako. Pag-uwi ko, tahimik lang ang bahay. Lumapit ako sa altar sa sala, sinindihan ang kandila at bumulong, "Panginoon, kung kasalanan ang magmahal, bakit mo pa ako binigyan ng pusong marunong umibig?" Ang sagot ay dumating sa anyo ng hangin. Malamig, marahan, pero may dalang init. Sa labas, naririnig ko ang huni ng kampana ng simbahan. At sa bawat tunog nito, naramdaman kong muli ang pag-ikot ng mundo kung matagal nang tumigil. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Arnel. Pero ngayong gabi, isa lang ang malinaw. Hindi ko na kayang itanggi na may apoy pa rin sa loob kong matagal nang nagtatago sa ilalim ng dasal. Isang umaga, habang nakaupo ako sa maliit na veranda ng bahay at pinipilit magbasa ng Biblia para pakalmahin ang puso ko, dumating ang isang sobre. Walang pangalan, walang return address, puting-puti pero mabigat sa kamay, parang may dalang bagyong hindi ko pa nakikita. Binuksan ko. Sa loob, mga litrato namin ni Arnel, magkahawak ang kamay sa labas ng kumbento, mga larawang akala ko walang ibang nakakita. Kasama ang isang sulat na naglalaman ng malamig na pangungusap. Hindi lahat ng banal, malinis. Nalaglag ang mga larawan sa sahig. Para akong hinigop ng hangin, parang gumuho ang mundo ko sa isang iglap. Ang tahimik kong buhay na pilit kong binuo para sa anak ko, unti-unting natuklap sa harap ng mga matang hindi ko alam kung kanino. Kinabukasan, tinawag ako ng parish head. Seryoso ang mukha niya, hawak ang mga litrato na galing sa sobre. Sa loob ng opisina, naroon din si Arnel. Tahimik siya, pero ramdam ko ang bigat ng desisyon sa mga mata niya. "Kasalanan ko lahat," sabi ni Arnel, bago pa ako makapagsalita. Ako ang lumapit sa kanya, ako ang nagkamali. Pinilit kong sumabat, pero tinapik niya lang ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Isang marahan, ngunit matatag na paghawak. Ang tingin niya nagsasabing, "Hayaan mo na ako." Sa mata niya, may halong awa at pagmamahal, at doon ko naramdaman ang bigat ng pag-ibig na hindi namin kayang ipaglaban. Pagkatapos ng maikling investigasyon, si Arnel ay muling pinaalis. At ako, naiwan na parang multo sa sarili kong simbahan. Ang mga taong dati ay nakangiti sa akin, ngayon ay nakatingin na parang may gustong itanong pero hindi masabi. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Ang bahay ay tila masikip. Parang bawat pader ay sumisigaw ng hiya at pagnanasa. Nagbihis ako at lumabas. Dinala ko ang mga larawan sa bag. Naglakad ako papunta sa kapilya na laging bukas para sa mga gustong manahimik. Pagpasok ko, walang tao. Ilang kandila lang ang umiilaw sa altar. Ang liwanag nila naglalaro sa marmol na sahig na parang mga lihim na ayaw lumabas. Sa bulsa ko, naroon pa rin ang music box. Matagal ko na itong dala, pero ngayon lang ulit mabigat. Inilabas ko ang mga larawan, isa-isang pinatong sa harap ng altar. Sinindihan ko ang isa pang kandila. Tumunog ang music box ng marahan. Mahina pero malinaw. Parang hinga ng isang alaala na ayaw mamatay. Nakatayo ako sa harap ng altar. Ang liwanag ng kandila ay naglalaro sa mga daliri ko. Ang boses ko halos pabulong nang sabihin ko, "Hindi lahat ng kasalanan kailangang umamin." Pero may mga lihim na kahit ipako mo sa krus ng alaala, hindi talaga nawawala. Habang bumubulong ako, ramdam ko ang init ng kandila sa balat ko. Parang kamay ni Arnel, nag-aanyaya pero hindi pumipilit. Ang himig ng music box ay sumasabay sa pagdaloy ng luha ko. Sa bawat nota, naalala ko ang mga gabing pinilit naming maging banal pero nagkasala at mga umagang pinilit naming maging malinis pero nagtataglay ng apoy. Tumingala ako sa krus. Sa unang pagkakataon, umiyak ako nang hindi humihingi ng tawad. Walang ama, walang pare, walang anak. Ako lang at ang Diyos na matagal ko nang kinatatakutan. Sa luha kong iyon, may halong init, may halong pagnanasa, may halong awa para sa sarili kong hindi kailanman natuto.
Nakatingin ako sa kandila habang sinasabi ko, kayo, mga tagapakinig, kung ang minahal nyo ay bawal, itatago nyo ba habang buhay o haharapin nyo kahit masunog kayo sa dulo? Ang tanong na yon ay hindi para sa inyo lang. Para sa akin din. Para kay Arnel. Para sa pusong hindi na bata pero marunong pa ring umibig. Habang naroon ako, naramdaman ko ang presensya niya. Hindi ko alam kung talagang naroon si Arnel or iniisip ko lang. Pero parang may hangin na dumaan sa likod ko, may amoy na pamilyar. Ang mga kandila ay parang sabay-sabay nagliyab ng mas maliwanag. At sa ilalim ng liwanag na iyon, parang narinig ko ang boses niya. Isang dasal. Patawarin mo ako. Pumikit ako, huminga ng malalim. At sa loob ng isang hinga, naramdaman kong pwede kong mahalin siya kahit sa alaala na lang. Kakayanin kong yakapin ang apoy nang hindi na natatakot masunog. Bago ako umalis, kinuha ko ang mga litrato. Hindi ko sinunog. Hindi ko itinapon. Nilagay ko ulit sa sobre at isinilid sa ilalim ng altar. Isang lihim na hindi na kailangan pang itago, pero hindi rin kailangan pang ipagsigawan. Isa na lang itong tanda na minsan, nagmahal ako ng buong buo kahit bawal. Pinatay ko ang music box. Tumigil ang himig, pero ang init na iniwan nito sa dibdib ko ay nanatili. Naglakad ako palabas ng kapilya, marahan, bit-bit ang bigat at gaan ng desisyon kong yakapin ang katotohanang hindi na mabubura. Sa labas, malamig ang hangin, pero sa loob ko, may apoy pa rin kumikislap. Hindi na apoy ng hiya, kundi apoy ng pag-amin. At sa unang pagkakataon, hindi ko na itinago sa sarili ko na mahal ko pa rin si Arnel. Habang naglalakad ako pauwi, iniwan ko ang tanong sa hangin, nakabitin para sa mga tagapakinig. Kung kayo ang nasa lugar ko, susuko ba kayo o lalaban, kahit alam nyo ang presyo ng apoy? At sa katahimikan ng gabi, parang sumagot ang hangin, isang dampi na malamig pero may dalang init. Isa lang ang malinaw, may mga lihim na hindi mabubura pero pwedeng yakapin bilang parte ng pagiging tao. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.